Umaga sa lahat nating mga kapatid na palaging nagsubaybay sa atin. Muli makasama ninyo si kapatid na Paul Sinugat, Brad Tata, at itong inyong lingkod din, Brad Wendell Talibong. Pero simulan po natin ito mga kapatid sa pamamagitan ng ating panalangin. Brad Paul. Panalangin po tayo. So together, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo. Gawin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha, at sa gayoy mapapanibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O duog mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, pananan dito sa YouTube channel at sa Kutos TV ni Brad Paul Sinugat. At naniniyahan ko kayo na mag-subscribe sa Kantata Rosalde na YouTube channel at Brad Paul sa Kutos TV. At Brad Paul, magandang umaga. Ayan, so magandang umaga sa lahat din po na nanonood ngayon ng live sa Facebook page ng Kutos TV, no? Magandang umaga po sa inyo lahat. Binabati ko rin po yung aking asawa at anak na very supportive sa aking apostolate. Magandang umaga. Okay, salamat Brad Paul. At Brad Tat, magandang umaga. Magandang umaga rin sa iyo, Brother Wendell, Brother Paul, at sa lahat ng walang pigil at taga-subaybay sa ating hintilan, sa ating programa, sa YouTube channel, lalo na kay Brother Wendell at sa akin, sa Brother Paul. Sa lahat, welcome. God bless us. Okay, salamat. Isa po sa tatalakayin namin ni Brad Paul yung mga katanungan ng ating mga kapatid na si kapatid na Mark Jan. At sabi niya, nagkukomento na siya, pumasok na siya ngayon. Magandang umaga po kapatid. Sabi niya, Bro Wendell, inaantay ko na mga sagot mo. Mark Jan, ano to Gabi, ano masabi mo pati si Pope Francis naniniwala sa Big Bang at evolusyon? Yun ang kaniyang komento sa ngayon. Hello po kay kapatid na Shipot LC, kapatid na Nina Dionis. Mamaya ating babasahin ang mga pumasok na comments sa comment section natin, mga kapatid. So, iniintay na umano niya Po, bago natin simulan, no? Hindi lamang ito siguro usapin pagsagot dito kaya Brother John Mark, no? Actually, marami ngayon ang talagang niyayakap yung idea, no, ng pagiging atheist. In fact, may pag-aaral ngayon. However, there are more and more Filipinos coming out of the closet as atheists. The population of the religious in the Philippines is around 11 million or 11%. Ayon ito sa pag-aaral ng Densho Communication Institute in Japan. So, hindi tayo nagtataka, hindi tayo nagugulat kung bakit meron tayong kapatid na John Mark na ganun ng kaisipan at ganito rin ng yung liberal minded, no? Yung extreme na pagiging liberally minded ay nagdudulot, no, ng paniniwala na wala talagang Diyos. At bilang isang dating guro din, para bagang ang pagiging atheist ay isang bagay na cool in, no? So, ito rin ay pinag-aanyaya natin sa ating mga tagapanood ngayon, hindi lamang po sa mga kapatid natin na atheist o hindi naniniwala sa Diyos, maging din po sa ating mga kapatid na Katoliko, kung nawa matuto o may makuha silang aral dito sa ating programa ngayon, na matutunan kung paano harapin at sagutin ang mga argumento ng kapatid nating mga atheists and parameters. Kasi para hindi tayo maligaw, kasi total ito naman ang paborito nila eh.
everything must be bounded by logic Oh, and science. So let's set some parameters and let's define some technical terms, no. Una, nabasa ko din sa comment section na sinasabi the burden of proof lies to those who believe in God. Yun, No, sinabi ang niya. bigat ng pagpapatunay ay nasa atin. kamay, nasa balikat ng mga naniniwala sa Diyos. Hindi po ganon, no? Kahit sa korte at kahit sa rules ng argument ay hindi ganon ang pakahulugan ng burden of proof. Pag sinabi natin burden of proof, those who accuse, those who assert, nasa kanila ang bigat ng pagpapatunay, 'di ba? Kung ikaw ang nag-a-assert, 'di ba? Kung ikaw ang nagsasabi na walang Diyos, na kanino ang bigat ng pagpapatunay? Magka rin ng ebidensya. So pag sinabi mong walang Diyos, dapat patunayan mo walang Diyos dahil sa pamamagitan din ng mga ebidensya. At saka naman umiikot yung burden of proof eh. Ngayon naman, babalik naman ngayon ang burden of proof sa atin. Papatunayan naman natin ngayon na mayroong Diyos. Pero, mali yung sinabi na the burden of proof automatically. Patunayan nyo yan. Ang pinag-uusapan pagdating sa burden of proof, sino yung nag-a-assert? Parang ganito, walang pera yung kumpanya, kaya hindi po pwedeng i-liquidate para bayaran ng kanyang mga obligation. Pwede bang sabihin ng korte, wala pala kayong pera eh. Huwag na nating patunayan na wala kasi wala na. Wala na. Hindi mo pwede. Kailangan patunayan nyo sa korte na wala kayong pera para hindi kayo i-liquidate upang bayaran na yung mga obligation. Hari nawa, nauunawaan nyo po. Pinipilit nating laging nasa mga naniniwalang may Diyos. No? Patunayan nyo kung bakit wala. Binalik niya, sabi niya, the burden of proof lies on the one who makes a positive claim that a God exists is a positive claim. Ang burden of proof, hindi yan nakalay doon sa the one who positively or negatively pag positive ba, di ba? Pag sabi positive, meron, ginawa. Ang burden of proof, pwede mo rin pwede rin nasa iyo kapag ka merong omission, pagka hindi sa iyo or wala sa iyo. No? So hindi maaaring sabihin na wala siyang problema o wala siyang responsibilidad na patunayan. Kasi pagkatanong ka lang ng tanong, wala kang pinatutunayan, nagtatanong ka lang, di ba? Hindi dahil nagtatanong ka, ibig sabihin wala ng Diyos. Doon tayo papasok sa pangalawang dahil sinasabi mo na mali kami, ibig sabihin tama ka. Di ba? Oy, mali kayo, wala talagang Diyos. Okay. Kung mali kami, ibig sabihin ba? Kung mali kami na may mga Diyos, ibig sabihin ba totoo na walang Diyos? Para sabihin mo na mali kami, patunayan mo na tama ka. Huwag mong patutunayan na tama ka dahil mali kami. Ano yan? Argumentum ad ignorantium. So, kaya, at the end of the day, kung nagtatanong ka lang, at nag-a-assert ka lang, wala ka na patunayan. Ang ginagawa mo lang ay nag-aakusa at nagtatanong. At nawa sa iyong pagtatanong, tanggapin mo yung sagot. No? Dapat, siguro napaka-importante ito, Brother Wendell. Ano ba ang pagtingin ng simbahan sa atheismo? Okay. No, linawin muna natin 'to kasi ito nagiging paano sila ina-approach ng mga kapatid natin na kaibayo sa pananampalataya. Dahil mga fundamentalist, pag sinabing atheist, ang gagawin, umalis lang kayo dito. Mga ganun. Sa fundamentalist tayo. Oo, mga fundamentalist, no? Pag sinabing atheist, automatic, parang mga terorista na agad ang tingin nila. Alam niyo po, ang Katoliko, hindi po ganyan ang tingin. Manapa, hayaan niyo pong i-share ko sa inyo. Ano ba ang atheism sa mata ng simbahan? Doon sa general appearance ni St. Pope John Paul II noong April 14, 1999, sabi niya, atheism can even become a kind of intolerant ideology as history shows. The last 2 centuries have known currents of theoretical atheism which denied God. So, ito yung nagiging objective ng atheismo. Yung tanggalin nila ang dependency nila sa Diyos at maging autonomous sila bilang isang tao.
Ang nangyayari, yung moral standard, nababago din. Di ba? Kasi wala naman Diyos eh. Pag walang Diyos, walang set of, walang standard na moral. Sabi pa ng simbahan, ng simbahan sa mga ganitong klaseng ideology, the church does not scorn seriously study of the psychological and sociological elements of the religious phenomenon. Dito pa lang sinasabi ng simbahan, hindi siya against sa siyensya. No? Huwag mong pagbabanggain yung dalawang bagay na hindi naman talaga tunay na magkaaway, no? Sabi rito, hindi naman firmly rejects the result of sociology. Ang paniniwala sa Diyos, ang paniniwala sa isang relihiyon, ay hindi ito usapin lamang, hindi ito usapin ng psikolohikal at panlipunan. Ito ay usapin spiritual, no? Kung hindi nila matatanggap yun, may problema talaga sila. So tayo pong mga Katoliko, paano po dapat natin pakitunguhan yung mga katulad ni Brother John, no? Yes. Isa dokumento Isa yan. dokumento, no, sa Vatican II. Jan 23rd. Yes. Sabi niya dito, still, she strives to detect in atheism mind the hidden causes for their denial of God. Conscious of how weighty are the question out to be examined seriously and more profoundly. Hindi natin sila nire-reject. Manapa, yung mga argumento nila, sige, itanong nyo lang. Pag-usapan natin, napakaganda ng simbahan natin. Kahit na nga yung communism. Communism. Yung sinasabi nila that the religion is an opium, di ba? Sabi nila. Okay. So, mamaya, meron ng mga sagot din si kapatid na Mark Gian. Mamaya, babasahin natin. Pero, punto por punto, hindi mo yung mga reaction. Balik. Hindi sasagot. Oo. Nagsimula pa tayo. Nag-hysterika na. Naglatag pa naman kami ng sa parametro. ng parametro. Hindi pa namin sinagot isa-isa. So, mamaya, yung mga reaction mo, pag may oras o kaya sa sunod na panahon, babasahin namin yan. Marami ka mga natin. Sabi ni Father Darwin, kumbati mga igsuon. Hello, Pero yung mga fundamentalista na pag atheist tingin agad na hands, diba? Or salot sa lipunan, no? Hindi po gano'n. Sabi pa nga ng simbahan, meanwhile, every man remains to himself an unsolved puzzle. However obscurely he may perceive it. For on certain occasions, no one can entirely escape the kind of self-questioning mentioned earlier, especially when life's major events takes place. So, naniniwala ang simbahan na maaari nagkakaroon na naman ng paniniwala dahil sa mga nangyayari sa kapaligiran. To this questioning, only God fully and most certainly provides an answer as He summons man to higher knowledge and humbler probing. Kaya nga kahit anong sagot natin, si Brother John, pero ipinagpapaubaya pa rin namin sa Diyos, di ba? Last but not the least po, sa Gaudium et Spes. So ano bang remedy? Sabi ng simbahan, napakaganda. No? Sa Gaudium et Spes. The remedy which must be applied. Kaya makikita mo, Brother John, ibang-iba yung tag namin. Agaw. Teaching as well as an integral life of the church and her members. The faith needs to prove its fruitfulness by penetrating the believer's entire life, including its worldly dimension, and by activating him towards justice and love, especially regarding the needy. Presence, however, is the brotherly charity of the fruitful who are united in spirit as they work together for the faith of the gospel. So, maliban sa pagsagot, dapat ang challenge din makita sa ating buhay, no, na may Diyos ay nagpapakita ng may Diyos. So ngayon, naset na natin yung mga parametro. Diba? Sagutin na natin, no, punto por punto, yung mga argumento na ni-raise ng kapatid natin at alang-alang na rin sa ating mga tagapanood na atheist. Ating nagsubaybay, tuntunan. So, sabi niya, Brad Paul, hindi lang ito simpleng teore ang Big Bang at evolusyon. Ito. Ano yan eh? Wala pang totoo. Yung sabihin natin totoo, Big Bang. Hindi na sabing totoo ha. No. Arguendo,
for the sake of argument, sabihin natin totoo, nangangahulugan ba nun o walang Diyos? Oo. Di ba? Eh, Meron bang ebidensya? meron bang ebidensya? Kung sakali lang na Mm, totoo, na meron totoo. na bang ebidensya na talagang walang Diyos? At saka, dahil ba pag napatunayan yung isang bagay ng siyensya, ipapakawalang kabuluhan na ba nun yung kalikasan at yung pag-exist ng Diyos? Hindi pa rin, di ba? Kaya mali na ipinagbabangga mo yung siyensya at simbahan. In fact, nabanggit mo nung nakaraan, the church herself ay mayroong mga pinagpipitagang mga tao ng siyensya, Oo, di ba? mayroong mga pare. Mga pare, no? The Pope, halimbawa doon sa theory, no, yung kaya hindi ko lubos buti pa mayroon ng conclusion. pero yung Habang ang mga eksperto, mga expert hanggang ngayon nagdedebate tignan po pa. natin. No, nung 19th and 20th century, after ng post-Darwinian, sabi nila mga gorilla at chimpanzees, no? Yung maaaring ating last common ancestors bago ang tao, no? Gorilla at mga chimps usually use their 4 feet to walk on the ground and therefore it must be an ape. Ape naman. So hindi daw gorilla, hindi daw chimpanzees, ape naman. No, ayon kay Sherwood Washburn. Mga expert ito, di ba? Sabi naman ni Josh Mivart, hindi yan gorilla, hindi rin yan apes. Sabi naman niya, monkeys and lemurs. monkeys. No? Then, pagpasok naman ni Frederick Wood Jones, it most likely a tarsiers. Lumiit. ha? Lumiit. Lumiit sa unggoy, ha? Baka sasabihin galing pala ito sa buhol. Pero may problema rin yun. Sabi ng isang expert, these species are evolving independently, no? Nag-e-evolve pala sila independently. Paano nga hirap? Mahirap mo ngayon lalong i-trace ang missing link o yung last common ancestors kung ito palang mga allegedly might be humans. Problema to ng ating kapatid ngayon. No. Humans just Expert pa rin yan. humans just are not particularly evolved. Hence, at the end, could not say exactly which species should be recognized as our sister. But the last common ancestor could well have been relatively small-bodied primate that ran along branches rather than swinging beneath them. So at the end of the day, ang sabi pa rin niya, nag-e-evolve yan independently, pero sinabi pa rin niya na hindi natin exactly masasabi pa kung anong species. Sabihin, wala pa rin konklusyon. No, walang konklusyon. No? Konklusyon. 1980s. Actually, pinutol ko na to sa haba eh. 1980s. Nathan Young at the University of California in San Francisco. Ito, research to ha. Hindi to kwento. California and San Francisco. In fact, even into the 1980s, it was not clear for anatomical features alone exactly where humans slotted into the primate evolutionary tree. Hindi pa sila sigurado kung saan talaga nakaslot ang tao sa evolutionary tree. So sa haba niyan, at the end of the day, mga kapatid, wala po tayong napapatunayan pa, no? Wala po tayong napapatunayan pa. In fact, no? Nagpapakita rin yan din na talagang ang gawa ng Diyos ay maaari talagang mailagay basta-basta sa microscope. No, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi pag ang Diyos ay lubos mong naunawaan, hindi na Diyos yan. Oh, yes. 'Di ba? Kasi pag naunawaan mo ang Diyos, Diyos ka na. 'Di ba? Hindi mo pwede 'yon, no? So sa haba niyan, at the end of the day, in fact, pati ngayon yung ito magagaling na to, yung life at the universe, kasi hindi mo na itatanong, brother.
ang kinuha kong masteral na hindi at wala silang napapatunayan na merong life at the universe. No? Nagpapatunay na totoo yung sinasabi ng banal na kasulatan. We are made little less than a God. Di ba? Kasi napaka taas ng ating race. No? So, pero at the end of the day nga, Arguendo, sabihin natin tama yung evolusyon. Sabihin natin, for the sake of argument, hindi pa rin napapatunayan na walang Diyos. Yes. No? Hindi pa rin napapatunayan na walang Diyos. No? So, on that note, hindi mo maaaring sabihin na yung evolution is already a concluding and definitive hindi natin theory nga and definitive parang conclusion, di ba? So, yun. Sabi niya, Brad Paul, noong October 2014, the theories of evolution and Big Bang ayon sa Santo Papa are real. Ang sabi ng Santo Papa, Pope Francis, God is not a magician with magic wand. Kumukontra ba kayo sa pahayag ng Santo Papa? Iyon ang sabi niya. May problema ulit siya May doon. problema yon. Bakit? Ikaw ba naniniwala ka sa Santo Papa? Oh. Ikaw ba naniniwala sa Santo Papa para pakinggan mo yan? Pero para sagutin natin yan, unang-una, ano yung konteksto? Ay, pati pala sa atheist may magician. Oh, may magician. Pati pala yung ako naniniwala ako. Hindi ko man nabasa yan. Sige, isend mo sa akin yung link. Isend mo sa akin yung link ng ako kasi nag-research ako eh. Papa. Ex Yung kat, Suprema. Yung ex-cathedra, hindi mo, isend mo sa akin ang link. Okay, isend mo ngayon. Babasahin natin. Maliban dyan, ang kinukot niya, the theories of evolution and Big Bang are real. No? Yun sinabi. Pinunayan ng Santo Papa na real ang theory na ito. Hindi niya sinasabi na ito'y scientific facts. Oo, yung theory, Real. real, no? Real ang theory na ito. Sa logic, pag sinabi nating real, kita mo sa iyong mga mata, no? What transpires to your senses. Pa rin, theory, it needs to be proven. Yes. At sa dogma naman, dogmatic na talakayan at even sa catechism, sinabi ayon sa kanyang kinukot dito, God is not magician. Yes. Tama. Why? Sapagkat magic is the power from the devil. Hindi magician. Tama naman si Pope Francis. Hindi naman magic. Saan ka na ba nakita sa simbahan natin na yung image ng Diyos suot ng magician. Tama ka dyan. Walang problema dyan. Walang problema dyan. Walang problema. Tama naman. Pero ang problema dyan, hindi. Sapagkat napahayag, kinuha niya ang quotation na yan, ibig sabihin, si Pope Francis pumapabog na walang Diyos. Kaya nga, alam mo kapatid, mga nakikinig, kunin nyo ang unawa. Lagi natin, Kawikaan 4:7. Kunin mo ang karunungan, kunin mo ang unawa. Sa lahat po ng binabasa natin, unawain natin, no? Para hindi po tayo naliligaw or may pinakikinggan lang kayo. Tapos kinote lang ang pinakikinggan ninyo, another yan. Paggamit namin yan na argumento. Another fallacy yan. Na pinatutunayan mong tama ka kasi meron lang otoridad na nagsabi. Fallacy yan. Sabi niya, you can just Google. Send mo sa akin yung link. I-send mo na lang yung link sa akin. Mamaya yung mga reaction mo, kung sa susunod, babasahin namin ni Brad Paul, no? Ito pa, sapagkat ginagamit ko yung argumento tungkol sa Pascal Weigel, no? Sabi niya, wala ba kayong mawawala kung naniniwala kayo na may Diyos? Meron kayong mawawala. Ang oras na ginagamit niyo sa paniniwala, kung mapatunayan na walang Diyos, mawawala yun sa inyo. Sorry to pop the bubble, ika nga. No? Parang ang galing ng argumento. No? Na sa inyo may mawawala, oras nyo. Paano mo naman nasabing may nawala sa amin? At the end of the day, nilagyan mo lang kami ng kaisipan na hindi naman talaga namin iniisip. So, ibig sabihin, chismis din pala yun. Diba? Paano mo, alam mo, lahat ng bagay na iniukol sa kabutihan, walang wala.
walang mawawala. No? Basta ukol sa kabutihan, walang mawawala. Basta yung conviction mo yan, no? Conviction mo yan, ito na lang. Kung totoo man walang Diyos, kung totoo man na walang Diyos, hindi ako maniniwala sa atheism. Hindi ako maniniwala sa atheism. Hindi niyo po na itatanong dahil ako po ay mula sa social science, no? Pinag-aralan namin yan, philosophy, Western philosophy, Eastern philosophy. Naging agnostic po ako. At nakakilala lamang ako ng isang miyembro ng St. Peter's Men's Society na isang apologist. No? Kaya po ako naniwala muli sa Diyos. Mali pala yun. No? Naging agnostic ako, kaya nauunawaan ko siya. No? Sa dami-dami ng binabasa natin, minsan nakala natin tama tayo. No? Pero buksan po natin yung ating puso't isipan. Kung totoo na, halimbawa, totoo talagang walang Diyos, hindi pa rin ako maniniwala sa atheism. Hindi ko pa rin yayakapin. Bakit? Ano yung mga pinopost nila sa Facebook nila? Yung mga images natin, si Jesus Christ, nilagyan ng ari na. Kung ang gagawin ninyo ay para hindi respetuhin ang isang pananampalataya o pagbabastos sa isang paniniwala ng tao, as much as we respect, sabi ng simbahan, no? Nirerespeto sila sa simbahan. Ngunit sila, pag sila yung mapahayag, naniniwala kayo na ang ahas ay nagsalita, mga loko-loko kayo. Oo, di ba? So, wag din sanang ganun. You are bounded by science and logic, di ba? O, doon ka pumunta. Huwag kang pumunta sa Okay. Sabi niya, sapagkat ang batayan natin, yung sinasabi ni St. Augustine, believe in order to understand. Iba kami, understand in order to believe. Napakaganda niya. No? Ang ganda sa tenga, no? Understand in order to believe. Matalinong matalino, no? No? Pero ito po, sapagkat napag-aralan ko sa aghams na ang araw ay sumisikat sa silangan, nangangahulugan ba na ang pagsikat ng araw sa silangan ang siyang dahilan upang sumikat ito? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Alam ko na kaya tayo merong araw at gabi, di ba? Kasi nagro-rotate ang mundo sa araw, di ba? Umiikot, mali. Hindi ba nagro-rotate? Umiikot, di ba? It revolves around the sun. O dahil ba alam mo, it causes the earth to revolve around the sun. Knowing is not causing. Napakaganda ng design ng Diyos. Di ba? Ganito lang yan eh. In order for a certain thing, para ang isang bagay ay mag-exist, kinakailangan ng isang infinite na mag-exist. No? Ang isang perpektong bagay para mag-exist, kasi nabanggit mo yung perpekto na position ng mundo, di ba? Pag lumapit sa araw ng kaunti, sunog. Pag lumayo sa araw, magugunaw naman tayo. Lalamig, magugunaw tayo. Napakaganda example. No, bakit? Kasi in order for a perfect thing to realize, there must be a most and infinite perfect to exist. Di ba science yan? Para ang isang bagay ay gumalaw, dapat may nagagalaw. Para ang isang bagay ay mag-exist, dapat may gumawa. Di ba? Sabi nila, aksidente lang. No? Accidental. Kaya nagnandyan. Lahat po ng aksidente kung nakita. Basag eh. Alam niyo po yung utak natin? Yung utak natin, the nerve fibers, yung utak lang, a single brain, nerve fibers, can circle the earth 4 times. Pero ayun mo yun, yung isang utak ng tao, pag inikot sa mundo, 4 na beses, tapos sasabihin, accidental, walang nag-design. Lahat ng aksidente, yung puno daw accidental. Meron ako nakadiskusyon dati. Accidental yung mga yan. Aksidente ba yan? Napakaganda ng design, aksidente. Alam niyo po, sabi sa Roma 1.20. Yan talaga ang takbuhan nila. Oo. Sabi sa Roma 1.20, mula kain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang maidadahilan. Lahat ng bagay ginawa ng kaayusan para hindi mo natanungin pa kung nag-exist ang Diyos. So kung ang sasabihin niya ay yung
yung fallacy na, ano ba yun? They understand before they believe. Problemado ulit yan. Kasi in order for you to understand in human sense, sabi ng, alam niyo po na nakalikot ko na lahat ng argumento niya mula sa mababaw hanggang sa malalim. Para mapatunayan mo na ang Diyos ay totoo, dapat dumaan sa 5 sentido. Di ba? In order for you to understand, undergo to your 5 senses. Dapat nakita mo, dapat naamoy mo, dapat narinig mo, dapat nalasahan mo. Nalasahan niyo na ba, Diyos? Magaling, ano? Matindi. Di ba? Naamoy niyo na ba, Diyos? Tanong. Pag hindi ba dumaan sa 5 sentido, ibig sabihin hindi totoo. Di ba? Paano yung pag-ibig? Yan ba dumaan sa 5 sentido at sasabihin niyan? Naipakita eh. Hinolding hands ko eh. Marami na golding hands, walang pag-ibig. Tinitigan ako eh. Mahal ako. Ibig na ba yun? Can you put love inside the test tube to prove that it is true? Hindi. Galing daw sa hypothalamus. Again, knowing is not causing. Pag sinabi mong galing sa hypothalamus yan, ituro mo ngayon. Bakit ganyan nangyayari sa hypothalamus? Wala pa rin nakapag-explain. In fact, fascinated ako sa brain. Kahit ang science ngayon, they cannot really explain yung subconscious. Hindi problema, na dapat nating liwanagin. Sapagkat gusto niya na ma-explain talaga, yun namang sinabi ko na merong mga recorded at nangyari talaga. Si St. Vincent Ferrer na ang bata ay kinatay mismo sa nabaliw niyang ina at inilagay na sa kulon upang lutuin. Ngunit, muling nabuhay ni St. Vincent Ferrer. Na ngayon, science, maka-explain ba ng ganyan? Tulad sa nangyari ni Padre Pio na yung isang mangingisda na naputukan ng dinamita ang 2 mata, natanggal talaga, ngunit nang dinala kay Padre Pio, ito'y muling nakakita kahit walang mga mata. Merong isang bata na mula nang siya ay isinilang, walang pupil ang kanyang mga mata, hindi nakakita, pero nang idinala ito kay Padre Kita, si St. Vincent Ferrer, ilang mga patay ang kanyang nabuhay. Pero ang sabi ng ating kapatid, miracles and mysteries as proof of God, ang tawag diyan ay miracle of ignorance. Sabi niya lang yun. Ano? Kasi, alam mo, kung may paniniwalaan ako, papaniwalaan ko eksperto. Di ba? Kung may papaniwalaan ako, papaniwalaan ko eksperto. Hindi nga mapaliwanag ng eksperto eh. Tapos sinabi mo na ngayon, miracle of ignorance. Di ba? Yung mismong mga eksperto nga eh. Hindi nila maipaliwanag eh. They don't even call it ignorance. They call it miracle. O, sabi mo yun, natin yun, nire-respeto natin yun. Pero mas paniniwalaan ko, yung mga eksperto na hindi nila maipaliwanag ang mga himala na nangyayari sa Diyos. At alam mo, isang insensitive. It's an insensitive notion. Kasi, paano naman talaga yung mga nakatanggap ng milagro? Hindi sabihin, mali sila. Na-experience talaga nila yun. Na kailangang may ebidensya. Bagay ay masabi mo. Kumbaga, may elements. Diba? Ano ba yung elements ng miracle of ignorance? Kung ba, pati ang mga eksperto, hindi makapag explain kung ano ang nangyari. Ibig sabihin, mali na ba yun? Mali, ignorante na ba yun? So, pasok ulit sa kanya yung fallacy na argument talaga. Bangga siya ng isang sasakyan. Dead on arrival si Father Jose Manangayat. May testimonyo siya sa YouTube. Testimony, no? Dead on arrival, nadala siya sa hospital. Dineklarar siyang patay sa hospital. Meron siyang testimony na nakita niya ang sarili niyang anghel. Dinala siya sa purgatorio, imperno at langit. Mga oras na doon sa morgue. Gumalaw ang katawan niya. Pero nagsisigaw siya sa sakit sapagkat bali-bali ang kanyang mga buto. Kaya dinala siya sa ICU. Nadala siya sa ICU ilang buwan hanggang na-transfer siya sa private. Father Jose Manangayat yan. Na-transfer siya sa private. Hindi pa siya makagalaw. Ngunit napakita kaniya ang mahal na Birhen Maria.
At sa papakita, sabi ng mahal na Birhen Maria, gagaling niya ay hindi Katoliko. At sabi ng doktor, totoo ang Diyos mo. Kaya si Father Jose buhay pa. Ngayon, dahil ba hindi yan na-explain ng science, ito'y argumento na ignorance. Oo. So, hindi pa rin, di ba? Babalik talaga sa kanya yung ano, bumabalik sa iyo kapatid ang ano. Alam mo, ang ako ang panalangin ko nawa ang argumento mo at simulan mong pag-aralan. Sige lang, manood ka lang ng manood. Oh, mag-comment ka lang so sa Para- susunod, sagutin pa din Oo. natin. No? Para para ipaglilingkod namin sa iyo at sa lahat ng atheist. Kahit hindi ka maniwala, pero sinagot na talaga namin ito para sa lahat ng mga nagsubaybay sa Sabi atin. niya, miracles are not proof of God. Naniwala pala siya ng Diyos. Ano daw? Sabi niya, miracles are not proof of God. Pero may milagro. Pero hindi, pray ba na may Diyos? Baka magic na yan. Oo. Nako. Sige. Okay. As sa susunod, binanggit ko, maghanap ka naman ng mga aklat dito sa mundo na may iba't ibang authors na sulat sa iba't ibang lugar at iba't ibang taon, ngunit ang kanilang sulat ay na-fulfill talaga. Yan lang sa Biblia. Ayon sa kanya, sa Quran din. Ibig ba sabihin, si Allah ay Diyos na sapagkat ang nakasulat sa Quran na-fulfill din? Magandang tanong yan. Maganda mo rin itanong sa kanila. Huwag mong itanong sa amin. Kasi Quran yan eh. Di ba? Although kayang-kaya na ang sagutin. Pero itanong mo sa kanila, huwag sa amin. Pero, meron siya, di ba, yung sinasabi na paano nang naman daw tayo nakasigurado na ang mga apostol noon ay hindi nabasa yung yung lumang tipan. 'Di ba? Unang-una kapatid, hindi pa noon na compile ang lumang tipan, no? Kasi mga by scrolls yan. Secret scrolls yun. So, on your argument itself, mukhang hindi mo pa nauunawaan. Actually, yung sinasabi mo, it is only a secondary issue, no? Kasi dapat mo munang maunawaan sa Brazil eh. Ano ba yung pag-unawa mo sa Biblia? Tandaan mo that the Bible is both divine and human. It is both divine and human. It is divine because it is inspired by God. It is human dahil ang mga sumulat, tao. 'Di ba? Inspired by the Holy Spirit. Nangangahulugan na it could be, there could be questions of historicity and science in the Bible. Pero paano ba ng libro ng math? Magkakagulo ka talaga. Pag binabasa mo ang Bible, tapos ang gusto mong matutunan science, may problema yan. Di ba? Kung ang gusto mong matutunan ay mathematics, tapos ang binabasa mo ay Bible, may problema yan. The Bible is a story of God. It is a story of it is a story of our faith and morals, no? Kaya there could be questions of historicity and such. Pero kung ang hanap mo ay kasi ito, nauunawaan mo ba bago mo kami tanongin tungkol diyan, nauunawaan mo ba yung synoptic gospel? Sa kaibahan niya sa epistles of Paul, sa kaibahan niya sa Catholic letters. Nauunawaan mo ba yung different school of thought sa Pentateuch, Yahwist, Elohist, Priestly? Maunawaan mo muna kung bakit may ahas nagsasalita. Yung Bible. Di ba si Superman? Yung mga pangyayari, yung mga lugar, totoo. Yung setting, Amerika. May Amerika ba? Oo. O totoo bang sa Spider-Man may New York? Oo. Pero totoo bang may Spider-Man? Hindi. O ganyan din yung Bible. Comics. Yun ang argumento nila. Totoo yung mga setting, pero yung mga pangyayari, hindi totoo. Problema yan. Nauunawaan mo ba? Alam mo, kami pong mga Katoliko, yan ang problema ng fundamentalista. Masyadong literal. Kami pong mga Katoliko, we understand the context. Poside sapientiam acquire prudentiam. Inuunawa namin yung Biblia. Ayon sa kostumbre, ayon sa kultura, at ayon sa konteksto ng mga nagsusulat. No? So bago namin sagutin yon, unawain mo muna. Hindi mo naman tinatanong
Wag muna. No. Una, yung mga konklusyon sa ating kapatid, batay lang yon sa kanyang sariling Sarili. interpretasyon. Hindi batay sa scientific investigation. Hindi nga batay dun. Okay. Iya na nakasulat sa Quran na napatunayan, ibig sabihin si Allah ba'y totoo? Sapagkat kung ang batayan natin ng Quran, halimbawa, Quran chapter 19 verse 33, peace be on me according to Jesus Christ na nakasulat sa Quran. Panginoong Isos. Pero may nakasulat May nakasulat. na ako'y mamamatay. Ang sabi nila, mamamatay. Future tense yan. Hindi pa siya namatay. O ngayon, nandun na siya sa umakyat na sa langit. Kaya sa atin. No. Adi ko nadala. Problematic talaga. Problematic yan. So, maliban diyan, Kumbaga, parang ganito yan. Pag nagtatanong, kailangan tama ang tanong para tama ang sagot. Pag magulo ang tanong, magulo ang sagot. Kaya itama mo muna tanong. Di ba? Total bounded by science and logic naman siya eh. Gawin mo rin logical ang tanong. Di ba? sabi niya sa Bible, may naganap na, may prophecy na hindi naganap. Yung nakasulat umano sa San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 28, sobre po. Yung ako'y... ano ba yung Yun ang sabi niya, ipahayag nangyari. Okay. Ayon sa San Mateo 16, 28. Kaintin ko, kung sinasabi sa inyo, may ilang narito ngayon na hindi mamamatay hanggat hindi nila ako nakikitang. Ang sabi ni Brad Paul. Oo. May ulit, kunin ang unawa. Kunin mo ang unawa. Una kasi problematic yan eh. Sa mga argumento talaga problematic yan. Una, pag ginamit mo to, unang tanong, tinatanggap mo ba to? No. Diba? Pangalawa, sabihin na natin ganun. Problematic yan. Ano bang sabi? Hanggat hindi ako Mamamatay. bumabalik Kaharian. sa aking... Merong mga hindi pa mamamatay. Basahin natin ulit. 16, 28. 16:28. Yan ang sa Napakaganda sagutin. Kung sinasabi sa inyo, may ilang narito ngayon na hindi mamamatay hanggat hindi nila ako nakikitang dumarating sa aking kaharian. Okay. Unang-una, ano bang konteksto? Ano ba konteksto? Oo, anong konteksto ng ating Panginoong Hesus Ang ibig ba sabihin sa ating Panginoong Yesus niyan, ang second coming niya? Oo. Yun ba ang totoo niya? Oy. O kaya ang pagdating niya bilang hari na binanggit sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 18 na kahit San Pablo, pinatunayan ng ating Panginoong Hesus Kristo ay hari. Alam mo, kaya importante talaga unawain mo yung konteksto. Kasi, San Juan, depende pa yan dun sa sumulat. Di ba? Ang daming alam mo, pag-aralan mo yung Biblia, mamamangha ka. Bakit nga naniwala siya sa nasusulat sa Biblia? Oo nga. Tama, di ba? Kumbaga, hindi yun dito na ganyan yung yung discussion ko dati sa SDA. Ginamit yung Juan Trinidad. Kaya gusto ko Juan Trinidad. Sapagkat may mabasa doon Sabado. Tanggap mo yung Biblia namin. Kasi meron dun eh. Pero anak ka, Linggo. Kaya gusto ko tanggapin mo muna yan. Di ba? Hindi niya, magulo. Parang ganun din yung nandyan. Sapagkat kung yung Sabado ba yan, Saturday ba yan? Saturday ba yan? Natin, hindi natin to sinasagot para lamang sagutin siya. Ipinag-aanyaya natin ito sa mga nanonood sa atis ng Diyos ay masagot natin. Bale, isa siya instrumento rin. Salamat kapatid. Diba? Sabi niya, context is just nagiging palusot. Matod ba, sabi niya, problematic ang ibang biblical passages. Sabi mo yan ulit. Sabi ko nga, nauunawaan mo ba yung kustombre, kultura ng mga sumulat? Baka makita yung mga different school of thoughts
ng Yahweh's Elohis Priestley, medyo malito siya no? Kaya nga, bago natin sagutin yung context mo, tanungin mo na lang kami, ano ba yung sinasabi namin na context ng Biblia? Ngayon, tuturuan ka namin tungkol doon kung paano ba nasulat, ano ba yung konteksto ng Biblia, no? So, I guess that's the first question that you should ask. Sabi niya, Jesus promised to return during the lifetime of the apostles. He did not return until now, 2020. Jesus lied. Sapagkat ang binanggit niya na ang Panginoong Jesus umano nag-promise na si babalik, itong binasa natin ang San Mateo Kapitulo 16, versikulo 28. Taimtim kung sinabi sa inyo, may ilang narito ngayon na hindi mamamatay hanggat hindi nila ako nakikitang dumarating sa aking kaharian. Ang ibig mo sabihin nito, second coming? Oo. Ito ba ang konteksto? Ano ba ang kaharian? Kasi kung second coming yan, No. sana hindi sinabi ni Jesus, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasi dadating na pala siya. No? So, may konteksto. Oh, may konteksto. Hanggang makikita dumating sa kaharian. Oh. Ang simbahan mismo, tinutukoy na kaharian, yung binabasa mo sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 43. At aalisin ko sa inyo ang paghahari ng Diyos at ililipat. Sabi mo nga yun. Excuse me. Okay. Basta na tayo ng... So, maraming salamat, no? Basta tayo sa medyo may problema ang internet natin sa ngayon, sabi ng ating mga kapatid na nag-comment, pero may nagsisikapan namin na matalakay ito, mga kapatid. Okay. So, kay kapatid na Jan Andre Soriano, hello, Brother Wendell Talibong po. Anong certificate ang ipinakita para makapag-aral po ng Catholic Faith Defenders? Pwede magpadala ng kayong baptismal certificate kaya, no? Galing kay Dabi. God bless po, Brother Wendell Talibong. Isama po natin sa ating panalangin si Mark Jan. Yes, palangin lahat ng mga hindi naniniwala isa atin sa ating dasal, all unbelievers, all sinners, and also the heretics for the conversion. At hindi lang sa panalangin, kailangan pa talaga ang sakripisyo natin. Okay? Kaya may mga miracles ang pinakamalakas na katibayan ng existence of God. Yan, binanggit ko na yung nangyari mismo sa aking anak, no? May desisyon ng doktor, may batayan na talagang na-dislocate ang kaniyang spinal na nag-connect sa utak. Pero paano yun? Ma-explain ba yun sa science na muling mga doktor na lifetime paralyzed, lifetime ventilator na to? Hindi na yun, dahil hindi yan ma-explain, ang argumento yun ay tinatawag bang argument of ignorance? Argument of ignorance. Okay. Ito pa, Mark Jan, Bro Windel, okay, binasa na Mark Jan. Dabi, anong sinasabi mo, pati si Pope Francis naniniwala sa Big Bang and Evolution? Sinagutan natin to. At ni kapatid na Nina Dionis, Ave Maria, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Okay. Ang dami ngayon, si kapatid na Shipot LC, hello po. Daming mga Homa watching from Hong Kong. God bless everyone. Daghang salamat. Bisaya pala. Bisaya pala, no? Ang dami dito. Sa iyo, Brad Paul, baka may... Binabati rin natin yung mga nanonood ngayon sa Facebook page ng Kutos TV. Si Brother T. Oy, si Master Arnold, Brother Hey, Arnold. hello, Brother Arnold. Wag yan na nakausap po dyan tungkol sa existence of God. Salamat, brother. See you tomorrow. Good morning, mga kapatid. Sabi ni Brother Resty. Sabi ni Brother Roy, good morning, mga kaputos. Watching here from Salem, Oregon. Ayun, nabaligtad yung Good morning, ayan. Ni hao ma.
Mukhang si ano rin to, si watching from Hong Kong. God bless. Si kapatid na everyone. nila yun, eh. Maraming salamat. Good morning kung nasa Good morning mga brother, mga idol. God bless you po. Sabi ni Brother Richard. Si Sister Carol, God bless mga brothers. Salamat po. Sunny Gabriel, good morning po. Sabi ni Father Darwin, kumbati mga ibson. Si Brother Dave watching from Zamboanga, Jeffrey. Good morning mga CFD. Si Jeffe watching from Pagadian City. Dami rin pala. Brother Giovanni, good morning. Yeah, si Brother Sid, Car. Uy, si Tito Jun Osumo, thank you for watching from Pasig po to. Ayan. Ayan. So, Theodore, Tapia, Flower, good morning. Yo, salamat po from KSA. Please follow po ang aming pong Facebook page, www.facebook.com/kutostv. No po, at meron din po kami YouTube channel. Subscribe na rin po kayo para lagi kayong updated. Yun po. Okay, salamat Brother Paul, no? Marami pa mga kapatid dito, may mga nagdidebate na sa ating chat section dito. Sila si kapatid Daniel, Jamaica Alhambra, kapatid ilan na lang na minuto ang natitira sa amin ngayon. Okay, salamat. Kasi yun, internet problem o mayroong internet problem. Yung mga ngayon, salamat sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin. Brad Paul? Ayan, muli maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay, no, at nakinig po sa ating programa ngayon na ating pong sinagot yung mga ilang argumento ng yung idea ng atheism. At again, iniiwan pa rin po natin sa grasya ng Diyos na yung grace of faith ay matanggap nawa ng ating mga kapatid na nawawala ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat yung pananampalataya is isang gift yun. No? Faith is to believe what you do not see. Amen. And the reward of this faith is to see. At saka Brother Wendell, sa lahat ng walang na taga-subaybay, taga-panood, meron lang doon akong naalaala ng isang taong tinatanong siya, naniniwala ba kayong mayroong Diyos? Yan. Sabi niya, yes, of course. Meron pa. Baka meron. Baka meron sa aking YouTube channel at sa kata Brother Wendell at Brother Paul. Sa lahat, God bless us all. Batiin ko pala muna yung asawa ko nanonood. Mina at anak ko, maraming salamat. Thank you for watching. Yung asawa ko rin, nanonood ngayon. Hello sis. Hello. Brother? Yun na, Brother Wendell. Okay, so maraming salamat. Panginoon, lahat ng inyong pong pag-iral. O Diyos, iniiwan po namin sa inyo ang conversion, Panginoon. Hindi po ito manggagaling sa amin. Ano pat baka sa huli ay ipagmapuri po namin. Sa huli, nais po namin na kayo po ang amin siyang maipagmapuri. Ang inyong pong krus, ang inyong pong kadakilaan, ang siyang manaig sa kahuli-hulian, Panginoon. Ito po langin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na nag-aarit ng buhay, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Sa ngalang Ama, ng Anak, maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat. Hina ang internet, no? Pero palagay ko po baka sa YouTube tuloy-tuloy yan. Oo, siguro. Baka mahina yung signal niya mismo. Sa YouTube tuloy-tuloy Hindi na pa to. ako